Sa darating na eleksyon, maraming kandidato ang kailangan pagpilian. Marami ding mga taong magpupumilit na impluwensya ng inyong boto. So, sa dami ng mga ingay sa paligid natin, saan tayo mag-uumpisa sa pagpili ng isang kandidato? Ang payo ko, mag-umpisa sa sarili at ang sariling mga pangangailangan. Umpisahan natin sa simpleng tanong. Kung masakit ang inyong tiyan, sino ang inyong tatawagan? Tubero, karpintero, mekaniko o doktor? Nakakatawa mang isipin, pero itong proseso na ito na pagtatanong sa sarili ay pwedeng gamitin sa pagpili ng isang kandidato. Lahat ng desisyon natin ay nag-uumpisa sa ating kalagayan at paano ito maiangat. Paano natin uumpisahan? Tingnan natin ang sarili natin at ang kalagayan natin ngayon. Tayo ba isang estudyante? Isang manggagawa? Isang nagtatrabaho sa opisina? Nakatira ba tayo sa syudad? Sa probinsya? Ang suma total, sino ba ako at ano ang mga kailangan ko sa isang leader? Sunod ay tingnan natin kung ano ang inaasahan natin para sa ating hinaharap. Ikaw ba isang estudyante na may pangarap na maging profesional? Kung ganon, siguro inaasahan mo na ang leader ay gagawa ng mga polisiya na magbubunga ng trabahong sasalubong sa iyo pagdaan ng 6 na taon. Ikaw ba isang blue-collar worker o isang manggagawa? Kung ganon, ay malamang inaasahan mo na ang magiging leader mo ay industrialization ng pananaw o marunong makipagnegosasyon sa ibang mga bansa para magkatrabaho ka doon. Ikaw ba isang entrepreneur o isang naghahangad na magkaroon ng isang negosyo? Kung ganon ay umaasa ka na malamang ang magiging leader ng bayan ay magpapatupad ng mga batas na susuporta sa mga entrepreneur. Para makuha ang ating mga boto, ang mga kandidato ay mangangako. Ang tanong ngayon, ano naman ang magsisilbing patunay sa mga pangako ng ating mga kandidato? Napaka-importante tuloy na malaman natin kung ano ang mga nagawa, ginagawa at mga dating pangako nila. Paano natin ito gagawin? Una, maghanap tayo ng iba't ibang sources of information tungkol sa mga kandidato. Ang pinakamodernong paraan ay ang paggamit ng internet. Gamitin ang mga search engine tulad ng Yahoo o Google. Kung i-type lang natin ang mga pangalan ng kandidato sa search engine, ay malamang mapupunta tayo sa mga website nila. Importante din ito dahil ngayon may pangakong nakasulat at mababalikan pagkatapos ng eleksyon. Para lumawak ang search, i-type din natin ang pangalan ng kandidato at ang isyung malapit sa atin. Ikalawa, alamin natin kung anong mga sinasabi ng mga eksperto o dalubhasa tungkol sa mga issue. Ikatlo, alamin natin kung ano naman ang sinasabi ng mga kandidato tungkol sa sarili nila. At ikaapat, alamin natin kung ano ang sinasabi ng mga katulad mo tungkol sa mga issue at sa mga kandidato. Ang usap-usapan ng mga katulad mo ay magandang batayan para makita kung anong opinyong general tungkol sa mga kandidato at mga isyong ina-address nila. Ang mga MDG o mga dapat gawin ay 7 batayan na magsasabi kung ang gobyerno natin ay nagbibigay ng mga sapat na basic goods and services sa kanilang mga mamamayan o botante. Ang 7 MDG ay pagsumpo sa matinding pagkagutom, libreng edukasyon hanggang grade 7, pantay na oportunidad para sa mga kababaihan, proteksyon sa kalusugan ng mga buntis, proteksyon sa kalusugan ng mga sanggol, pagpigil sa pagkalat ng mga sakit na nakakahawa tulad ng malaria o AIDS, at huli sa lahat, tamang paggamit ng kalikasan. Ngayon na alam na natin ang mga dapat gawin o MDG, isipin na natin kung anong MDG ang unang dapat pinagbibigyan ng pansin ng ating mga kandidato. Kapag napagpilian na natin ang 7 MDG, ito na ang masasabi nating issue na dapat sinasagot ng ating kumakandidato. Kung gusto pa natin, ay pumili pa tayo ng ilan sa mga MDG na ito. Yan naman ang mga ibang issue na pwedeng dagdag na batayan sa pagpili ng kandidatong bagay sa sitwasyon nyo. Liban sa kaalaman ng mga issue, ano pang pwede nating gawin? Pwede nating pag-usapan ng mga issue. Kausapin ng mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, o sino mang mga kilala natin. Magugulat tayo sa iba't ibang opinyon at pananaw na may dadagdag nila. Huwag lang nating kalimutan na lahat ng tao ay may karapatang magbigay ng iba't ibang opinyon, sumang-ayon man o kumontra sa mga pananaw ninyo. Balikan natin ang mga napag-usapan natin ngayon. Una, magsimula sa sarili. Ikalawa,
Gamitin ang mga MDG o mga dapat gawin bilang mga issue na dapat sagutin ng mga kandidato. Ikatlo, pag-usapan ang mga issue para madagdagan ang pananaw ninyo tungkol sa isang kandidato o issue. Sa darating na halalan, alalahanin natin na ang iboboto natin ay magbibigay ng direksyon sa ating bansa sa susunod na 6 na taon. Ang desisyon na to ay hindi dapat pinalalampas at dapat pag-isipan ng mabuti.